Ilang oras, habang bumibili ng inumin si Denji sa vending machine ay nagsimulang makipaglaro si Power sa isang ligaw na pusa. Bigla niyang sinabi na kaya niyang makisama lamang sa mga pusa, dahil bago siya naging Devil Hunter, isa siyang makapangyarihang Diablo at likas na galit sa mga tao. Gayunpaman, galit na rin siya sa mga Devil dahil isa sa kanila ang kumuha sa kanyang alagang pusang si Meowie, at sinabi ni Power na gagawin niya ang lahat para mabawi ang kanyang alaga kahit pa makipagtulungan siya sa mga tao na kinaiinisan niya. Sinabi ni Denji na hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Power para lang sa isang pusa, ngunit mas maiintindihan niya kung para ito sa isang aso o para makahawak sa dibdib ng isang babae. Pagkatapos ay inalok ni Power si Denji, na kung handa siyang tumulong upang mabawi niya si Meowie ay papayagan niya na hawakan ni Denji ang kanyang mga pakwan, at agad na natuwa si Denji at sinasabi na papatayin niya ang devil na kumuha sa kawawang pusa. Pagbalik sa estasyon, sinamahan ni Denji si Power na kumuha ng leave at nagtungo sila sa lugar kung saan kinuha ang kanyang alagang pusa, at sinabi ni Power na si Denji ang kailangang lumaban dahil kung siya ang lalapit ay gagamitin ng devil ang pusa bilang hostage. Nang dumating sila sa kanayunan ay itinuturo ni Power ang bahay kung saan nakatira ang Bat Devil, ngunit nang pinangunahan niya si Denji patungo sa bahay, tinanong siya kung hindi ba gagamitin ng devil ang pusa bilang hostage kapag nakita siya. Biglang huminto si Power nang marinig ito, at nang napagtanto ni Denji na niloloko lang siya ay sinubukan niyang atakihin si Power, ngunit mas mabilis si Power at pinatay niya si Denji gamit ang maso na gawa sa dugo. Pagkatapos ay hinila niya si Denji papasok sa bahay at iniwan sa banyo, at doon lumabas ang devil na nakipagkasunduan sa kanya, ang Bat Devil, at kinuha si Denji at ipinakita ang sugat sa kanyang braso na dulot ng mga Devil Hunters. Kasabay nito ay gusto nitong uminom ng maraming dugo para gumaling, at nang pinisil niya si Denji para uminom ng dugo ay bigla niyang napansin na pangit ang lasa ng dugo ni Denji, ngunit agad na bumalik ang lakas ng devil. Pagkatapos ay binitawan niya si Denji at umakyat sa bubong, sinasabing kailangan niyang kumain ng ibang tao para mawala ang masamang lasa sa kanyang tiyan. Sa mga sandaling ito, tumingin si Denji kay Power at iniisip na hindi siya dapat nagtiwala sa kanya, at nang kinausap ni Power ang Bat Devil at hiningi ang kanyang pusa bilang kasunduan, ipinakita nito ang pusa, ngunit sinabi na dahil may dala siyang masangsang na dugo ay paparusahan siya kaya't nilunok nito ang pusa at labis na nadismaya si Power. Naalala niya kung paano niya nakilala ang pusa sa kagubatan matapos maging Diablo, ang mahinang pusa ay hindi natakot sa kanya, kaya napagpasyahan niya na alagaan ito para lamang magkaroon siya ng kaibigan. Naging malapit siya sa pusa, ngunit isang araw habang nagpapahinga sa bubong, kinuha ng Bat Devil ang pusa at sinabi kay Power na magdala ng dugo ng tao kung gusto niyang maibalik si Meowie. Nang makita ni Power na nilamon ng Diablo ang kanyang pusa, labis siyang nasaktan at malungkot na tinignan si Denji bago siya hinawakan at kinain ng Bat Devil. Pagkatapos nito, lumipad ang halimaw patungo sa lungsod upang manghuli pa ng tao, ngunit napansin niya na nakakapit sa kanya si Denji. Sinubukan siyang patayin ng Diablo, ngunit biglang hinila ni Denji ang tali ng kanyang chainsaw habang naaalala niya kung paano siya nasaktan nang mawala si Pochita. Dahil doon, nauunawaan niya na ganoon din ang nadama ni Power nang mawala ang kanyang pusa, kaya't biglang lumabas ang chainsaw mula sa kanyang ulo at agad na pinutol ang braso ng Bat Devil. Bumagsak sila sa isang gusali, at bago pa siya muling umatake ay sinigawan ni Denji ang isang babae na tumakas bago siya gawing pagkain. Pagkatapos niyang palayasin ang mga tao ay sinuntok niya ang halimaw pababa sa kalsada at paulit-ulit itong inatake, ngunit habang pinapalayas niya ang mga tao ay ginamit ng Bat Devil ang sitwasyon bilang kahinaan ni Denji dahil binato siya ng kotse na may sakay pang tao. Gayunpaman, mabilis na binitawan ni Denji ang kanyang mga chainsaw sa kanyang mga braso upang masalo ang sasakyan, at nagtataka ang halimaw kung bakit sinasayang niya ang kanyang lakas para iligtas ang mga walang kwentang tao. Sinagot siya ni Denji na wala siyang pakialam sa kanila, kaya't tinapon niya pabalik ang kotse habang tumalon ang nakasakay bago ito sumabog sa ulo ng Diablo. Dahil dito, galit na galit ang Bat Devil at ginamit niya ang pinakamalakas na atake, isang wind cannon na kayang magpatumba ng mga gusali. At nang inakala niya na patay na si Denji ay nagtangka siya na muling kumain ng tao para makabawi ng lakas. Kasabay nito ay muling bumangon si Denji, hinila ang tali at muling ginamit ang kanyang mga chainsaw na ikinagulat ng Bat Devil, at nang tinanong niya kung paano pa siya nabuhay, sumigaw si Denji na mas malala pa ang naranasan niya at hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nagkakaroon ng kasintahan. Dahil sa kanyang tindi ay natakot ang halimaw, binagsak niya ang tao at naghagis ng bato upang mapigilan siya, ngunit hinati lang ito ni Denji at muling sumugod.
Ngayon ay pinutol niya ang pangalawang braso ng Diablo at ibinagsak ito sa gusali, at binuksan niya ang tiyan nito hanggang sa kumalat ang kanyang mga laman loob. Makalipas ang kanilang laban, nagising si Power habang mahigpit na niyakap si Miyawi, at tinanong niya si Denji kung bakit siya nito niligtas kahit na tinangka niya itong patayin. Tinawag pa niya itong tanga, ngunit sa kalaunan ay sinabi niya na tutupad siya sa kanyang pangako at papayagan niya na hawakan ni Denji ang kanyang mga pakwan. Dahil doon ay napasigaw sa tuwa si Denji, ngunit bigla na lamang naputol ang kanyang braso at isang higanteng Diablo ang sumunggab at nilamon nito ang kanyang braso, at nang mapagtanto ni Power na hindi siya makagalaw ay inutusan niya si Denji na dalhin si Miyawi at tumakas. Gayunpaman, nagpa siya si Denji na muling lumaban at hinila niya ang tali. Ngunit dahil sa sobrang pagdurugo ay maliit na chainsaw lang ang lumabas mula sa kanyang ulo. Pagkatapos ay lumapit siya sa higanteng Diablo, at doon sinabi ng halimaw na ang Bat Devil ay kasintahan niya at galit siya dahil pinatay ito ni Denji. Sa hindi inaasahan ay hinayaang mabuhay ng Worm Devil si Denji dahil gwapo daw itong tingnan, pero plano pa rin niyang patayin ang babae at ang pusa, ngunit hindi pumayag si Denji na mawala ang kanyang gantimpala kaya naghanda siyang lumaban. Agad siyang inatake ng Diablo gamit ang mga paa nito, ngunit nang nakaiwas siya at tumalon sa paligid, nahuli siya ng Diablo at ibinangga sa gusali. Habang tuloy-tuloy ang pag-iwas ni Denji ay nakakita siya ng pagkakataon na makalapit at makasuntok, ngunit muling pinalipad ng Worm Devil ang kanyang katawan, at tinawanan siya nito at sinabi na hindi siya makapaniwala na natalo ang kanyang nobyo sa isang mahinang tulad niya. Ipinahayag pa niya na mamamatay na si Denji, ngunit iginiit ng binata na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nahahawakan ang hinahangad na Cocomelon, at tinawag ng Worm Devil na walang kwenta ang pangarap niya, isang bagay na lalong nagpainit sa damdamin ni Denji. Sa sandaling ito ay naaalala niya ang paulit-ulit na pangungutya sa kanya, kaya't galit siyang sumugod muli at mabilis na nakaiwas at nakalapit, para patayin ang Diablo gamit ang maliit na chainsaw sa kanyang ulo. Pasigaw pa na sinabi ni Denji na pantay lang ang pangarap niya sa pangarap ng iba, gaya ng paghihiganti o pagprotekta sa pamilya, at binalaan pa niya ang Worm Devil na kapag natalo siya, ibig sabihin ay mas mababa ang pangarap nito na kainin ang mga tao kaysa sa simpleng pangarap niya na makapiling ang isang babae. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, ginamit ni Denji ang mga bituka ng Bat Devil upang itali ang mga paa ng Worm Devil at pabagsakin ito, ngunit nang muli niyang nasugatan ang kalaban ay hinampas naman siya ng mga galamay nito. Sa mga sitwasyong ito ay halos nawalan na ng lakas si Denji, pero pinilit niyang bumangon at tumakbo siya sa paligid at nagtago sa mga guho para umatake mula sa likod. Nang nagkaroon siya ng pagkakataon ay hinawakan niya ang buhok ng Worm Devil at sinaksak ito gamit ang kanyang chainsaw, ngunit nagawa rin siyang matusok sa dila ng Diablo. Bago siya tuluyang kainin ay biglang dumating si Aki, gumawa ito ng kakaibang ritual gamit ang kanyang kamay at tinawag ang Fox Devil, at sa isang iglap ay lumabas ang higanteng ulo ng Fox at kinain ang ulo ng Worm Devil na nagligtas kay Denji. Pagkatapos ay bigla itong naglaho kasabay ng pagdating ng ibang kasamahan nila, at agad na inutusan ni Aki ang mga baguhan na tulungan ang mga sibilyan na lumikas, habang si Himeno naman ang inutusang magbantay sa mga posibleng natitirang demonyo. Makalipas ang ilang oras ay dinala niya si Denji sa magandang ospital, kung saan agad itong gumaling matapos ang pagsasalin ng dugo, at maging ang kanyang naputol na braso ay naibalik din. Habang nagbabalat si Aki ng mansanas para sa kanya ay sinabi niya na para talaga siyang isang demonyo, at nang sumagot si Denji na nakikipagkaibigan lang siya sa isang devil ay tinawag siyang tanga ni Aki, at ipinaliwanag na ang mga devil hunters ay nakikipagkontrata sa mga devil kapalit ng kapangyarihan. Inamin niya na mayroon siyang kontrata sa Fox Devil, at sa bawat pagtawag niya rito ay may kapalit na bahagi sa katawan niya, at sa pagkakataong iyon ay balat ang kanyang isinakripisyo. Tinanong niya si Denji tungkol kay Power, ngunit tumanggi itong magsumbong at sinabi niya na mabuti naman si Power, at nagkukunwari na wala siyang alam tungkol sa bakas ng dugo sa lugar ng Bat Devil. Dahil dito, pinagbibintangan siya ni Aki na kumakampi siya sa mga demonyo, ngunit naalala ni Aki kung paano nagpasalamat ang mga tao sa Chainsaw Devil, at doon niya nakita ang pag-asa kay Denji at sinabi niya na hindi niya ito isusumbong sa kanilang mga nakatataas sa pamamagitan ng isang kondisyon. Sinabihan niya si Denji na seryosohin ang kanyang mga utos at payo, dahil wala itong pakialam sa moralidad at walang ideya kung paano gumagana ang mundo, at kung susundin niya ito ay mapoprotektahan niya ang kasalukuyan niyang pamumuhay. Agad namang pumayag si Denji at sinabi niya na bagamat wala siyang mataas na pangarap tulad ng iba, determinado pa rin siyang makamit ang kanyang simpleng pangarap, kaya't handa siyang makipagtulungan.
Pagkatapos doon ay lumabas si Aki at nilapitan siya ni Power, at hiniling niya na pakawalan siya mula sa kanyang pagkagapos dahil napatunayan na ang kanyang pagiging inosente, at ginawa ito ni Aki kahit na binalaan siya ng kanyang mga nakatataas. Ipinaliwanag niya na bilang mga Devil Hunter, gagamitin nila ang mga demonyo at ang mga tao para sa kanilang sariling kapakinabangan, ngunit hindi ito nangangahulugan na kaibigan niya sila. Pagbalik sa punong tanggapan, nagtungo si Aki kay Makima upang iulat ang nangyari, ngunit binago niya ang kwento upang protektahan sina Denji at Power. Tinanggap naman ito ni Makima kahit alam niya na ang lahat ay purong kasinungalingan, at sinabi pa niya na mas nagiging mabait na si Aki simula nang tumira siya kasama si Denji. Kinabukasan, maagang nagising si Aki upang gawin ang lahat ng gawaing bahay at patuloy lang na umaasa si Denji, ngunit habang naghahanda siya ng pananghalian, may biglang kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Nang hindi sila nagbukas ay sinira ng bisita ang kanilang pintuan, at dumating si Power kasama si Miyawi, at nang ipinahayag niya ang balita na doon na sila titira ay agad na tumawag si Aki kay Makima upang magreklamo, ngunit sinabi nito na siya mismo ang nagpasya. Sinabi ni Makima na siya ang napili na makasama nila dahil si Aki lang ang mayroong kakayahang kontrolin sina Denji at Power, ngunit nang muling nagreklamo si Aki ay ipinaalala ni Makima na siya lamang ang pinagkakatiwalaan niya, kaya't muling bumigay ang damdamin ni Aki at tinanggap ang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras ay napatunayang mas nakakainis si Power kaysa kay Denji dahil ayaw niyang kumain ng gulay, hindi naglilinis ng inidoro at hindi rin naliligo, at dahil dito ay unti-unting nagiging magkampi sina Denji at Aki. Sa hindi inaasahan, habang naglilinis ng banyo si Denji ay biglang dumating si Power at ipinaalala ang gantimpalang ipinangako niya, at umupo siya sa inidoro at sinabi kay Denji na mayroon lamang siyang 3 beses na pagkakataon, bilang kapalit sa pagligtas sa kanya at kay Miyawi mula sa Bat Devil. Dahil dito ay buong araw na wala sa tamang pag-iisip si Denji, at maging sa sumunod na araw habang tinuturuan siya ni Makima tungkol sa mga papeles ay napansin nito na lutang ang isip ni Denji. Nang tinanong siya ni Makima kung anong nangyari, inamin niya na ang pangarap niya na makahipo ng babae ay hindi pala kasing saya kundi nakakadismaya, ngunit ginamit ni Makima ang pagkakataon at bigla niyang hinawakan ang kamay ni Denji at nakikipaglandian. Sinabi niya na mas masarap ang ganitong bagay kapag mas malapit ka sa isang tao, pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nito at kinagat ni Makima ang kanyang daliri, at nang pinahipo niya si Denji sa kanyang pakwan ay nagulat ito na naging dahilan upang mabigla si Denji at mahulog mula sa kanyang upuan. Kasabay nito ay lumapit si Makima nang halos magkadikit ang kanilang mga labi at tinanong si Denji kung handa ba siyang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Agad na sumang-ayon si Denji na gagawin niya ang anumang hiling nito, kaya't sinabi ni Makima na gusto niya na talunin ni Denji ang Gun Devil. Ibinunyag niya na unang lumitaw ang Gun Devil 13 taon na ang nakalilipas sa bansang Amerika, ngunit hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan ito. Ayon kay Makima, ito ang pinakamalakas na demonyo na nais patayin ng lahat ng Devil Hunter, at naniniwala siyang si Denji lamang ang may kakayahang gawin iyon. Bilang gantimpala ay sinabi ni Makima na kung matagumpay niyang mapapatay ang Gun Devil ay gagawin niya ang kahit anong hiling nito, at labis ang tuwa at halos hindi makapaniwala si Denji, kaya ipinaliwanag ni Makima na kaya lang niya ibinibigay ang pangakong iyon ay dahil napakalakas ng Gun Devil. Ipinaliwanag niya na ang takot ng mga tao ay nagiging mga Diablo, at kung mas marami ang natatakot ay mas nagiging makapangyarihan ang Diablo. Noong unang panahon, umusbong ng husto ang negosyo ng baril dahil maraming tao ang bumili nito upang labanan ang mga Diablo, ngunit mabilis itong nauwi sa kabuluhan, at nagsimula ang malawakang karahasan gamit ang mga baril. Idinagdag pa niya na mas lalo pa itong lumala nang lumabas ito sa media, kaya mas maraming tao ang natakot sa mga baril, at ang naging huling mitya ay isang pag-atake ng terorista sa Amerika, at sa mismong araw na iyon unang lumitaw ang Gun Devil. Pagkatapos ay ikinwento rin ni Makima ang nakaraan ni Aki, nakatira noon ang pamilya nila sa malamig na hilagang bahagi, at habang magkasamang naglalaan ng oras ang kanyang mga magulang sa may sakit niyang nakababatang kapatid, lumapit si Aki sa kanyang ama at niyaya ang kanyang kapatid na maglaro sa labas. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang ama at sinabi na maglaro na lang siyang mag-isa dahil hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid, at naiinis si Aki dahil palagi na lang may sakit ang kanyang kapatid. Ngunit sa kabila nito ay gusto pa rin itong sumama sa kanya, kaya't lumabas sila at binato siya ni Aki ng snowball upang paalisin sana ang kanyang kapatid, ngunit nauwi iyon sa masayang snowball fight. Pagkatapos doon ay inutusan ni Aki ang kanyang kapatid na kumuha ng guwantes para makapaglaro sila ng catch,
Ngunit bigla na lamang may mabilis na bagay na tumama sa kanilang bahay at naglaho ito sa isang iglap, dahilan upang mamatay ang buong pamilya ni Aki.